Hi, hello! Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. Takot na ako, pang-apat na video ko na to. Tapos, magtimpla na kayo ng Boss Rino coffee. Bago kayo manood, i-post nyo muna to. Then, sa mga hindi pa nakakabili nito, sa TikTok at sa Shopee kayo makakabili, search nyo lang ay Boss Rino coffee. Doon kayo makakabili. So, ito, titira tayo ng Goosebumps Top 5. Maikli lang to. Ang multo na kuhanan sa camera, House of Mirrors, House of Terror. Subscribe nyo ang si Goosebumps. Kahit di na siya nag-upload, malay nyo pagdating ng araw ay maisipan niya ulit mag-abroad. Hindi, mag-upload. So ito, huwag natin patagalin. Tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Ang matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Oh my God. Takot. Top 5 ghosts caught on tape. Merong tumatawa. Una nating samahan si Baron the Ghost Hunter at ang Team Sindak libutin ang isang abandonadong bahay sa Naik, Cavite. Napalitan na ng 5 beses ang gwardiya sa bahay na ito at iisa lang ang kanilang sinasabi. May mga aparisyon daw silang nakikita at kilabot na nararamdaman sa bahay na ito. Ay, legit to. Dami. Ito mga magkaganda eh. May naiiwan pang mga lumang gamit. Ito yung mga gusto kong makita. Ito, siguro hindi na to alam ng mga bata ngayon. Kaset. Ito, tapes to. Ang unang-una ko nabiling kaset, pinag-ipunan ko sa baon ko ay yung album ng Yano. Guys, sa mga batang nanonood, wala pang MP3 nun. Yan ang mga ano namin nun. Cassette tape. Yan kami nakikita. Uy, tandahan. Ito matawa. Oo nga, may natawa. Asan ba? Narinig nyo rin ba ang tawa na iyon? Yan kami nakikita. Yan kami nakikita. Yan kami nakikita. Ito matawa. Oo nga, may natawa. Asan ba? Mukhang merong nanonood at balak manggulo sa exploration ni Baron. Printer. Creepy ng mga gantong bahay, no? Mayroon ding mga ligaw na footsteps ang nasagap sa audio ni Baron. Ganoon na rin ang mga munting pagtapik sa kanyang camera. Tingnan natin ang nakuhaan ni Wakado Sembrano nang libutin niya ang isa pang abandonadong bahay sa subdivision. Tao ba dyan? Tatawalan yung mga aso. Naku po. Lubi ng kubeta. Ang creepy. Ay, Uy! Makikitang tinatanong pa niya kung may tao sa isang kwarto ng bahay. Ngunit halata namang wala paglingon niya sa banyo. At paglingon niya muli sa kwarto, makikita ang paggalaw ng isang figure. Mukha itong tao, ngunit nang lapitan ito ni Wakado, wala na siyang nakita. Ghost on mukhang tao, baka naman pulubi or something homeless. wheels. Ang susunod na video na inyong mapapanood ay ini-upload ni Callie Logan sa Facebook group na Ghost and Paranormal Caught on Tape, kung saan ang post ay pinagkaguluhan ng mga tao. Isa sa mga simpleng pangarap ng bawat isa sa atin ay ang makabili at makapagmaneho ng isang maayos na sasakyan. Gusto kong matutong mag-drive, sabi nga sa isang lumang kanta. Ngunit paano kung hindi lang mga nabubuhay pa ang may pangarap magkaroon ng kotse?
What you're gonna see will surely drive you crazy. Wow. Wow. May ginagalaw na kaluluwa dito. Ito, may nagalaw din dito. Hindi ko alam kung ano yan. Sabi sa isang Facebook comment, ipinakita raw niya ang video na ito sa kanyang anak at ang nasabi lang ng bata, "Dad, there's a demon in the car." Oh my Hindi God. malabong ganito rin ang maiisip mo dahil tignan ng maigi. Mukhang nagwawala sa loob ng kotse ang figure. Habang hindi natin matiyak kung may definite form o shape ba ito, may moments ang itsurang mukhang sumisigaw ang figure. Sumisigaw dahil sa sakit o di kaya sumisigaw dahil sa galit. May sigaw dahil naipit siya ng pinto ng kotse. Maaalala mo sa figure ang painting na Scream ni Edward Munch. Ayop ka. Ngunit ano naman kaya ang dahilan ng pagwawala ng alleged demon na ito sa loob ng sasakyan? Isa kaya itong batang multo na nagtatantrums dahil hindi sila nag-drive-thru for a happy meal? Hindi kaya isa itong multo na nagagalit dahil nakita rin ang grabing pagtaas ng presyo ng gasolina? But kidding aside, sabi sa isang Facebook comment, ang figure na nabuo sa bintana ng sasakyan ay maaaring reflection lamang ng mga halaman, mga dahon at bulaklak na hinahangin sa paligid nito. Ngunit ano ang sa tingin mo? Halaman o halimaw? Haliman. Ikaw na ang humusga. Meron akong nakita. Meron akong nakita. Este es el último video que hago en este apartamento. Kamay sa loob ng bahay manika, iginalaw ang bolang laruan ng bata. Ngunit nang lapitan ang aking nakita. Takot ako dito eh. Alam nyo ba, hindi ako nagbibiro meron kaming ganyan, tinapong ko na. Itong laruan ng bata na to. Ganyan na ganyan, kulay. Ganto talaga, tinapong ko talaga. Ito mga, last year pa yun eh. Kasi nakita ko tong video na to eh. Tinapong ko talaga, promise. Wala akong nakita. Ikaw, meron ka bang nakita? Kasi ako maraming nakita. Meron pa akong nakita. Sa salamin. Sa salamin. Noong dumungaw sa Kala ko sa salamin. bintana, malinaw na malinaw. Tama, sa salamin. Sa parehas na kwarto kung nasaan ang bahay manika. Hindi mo ba nakita? Upang iyong makita, tumingin ka sa bintana. May mukha akong nakita. At nang lapitan ko ang aking nakita, wala akong nakita. Pero marami pa akong nakita. Sa telebisyon habang Puta, nakakaba. nanonood ng palabas. Sí, hágale. Uy, marica, venga. Pichiñero, rápido. Sa aparador ay merong nagbukas. Isang kamay ang nagbukas. Ngunit nang lapitan ko ang aking nakita, wala akong nakita. Pero meron pang isa. Meron pa akong nakita. Sa kloseta, meron akong nakita. Sa kloseta, isang bata. Isang bata ang aking nakita. Ang bata, kamukha ng bata sa bintana. Gago, 2:00 na. Sigaw ako ng sigaw dito, promise. Na akin ring nakita kanina. Ngunit nang lapitan ko ang aking nakita, wala akong nakita. Ikaw na nanonood, ikaw na may mata, sana mamayang gabi, wala ka ring makita. Gago talaga si Goosebump, nanakot pa ang puta talaga, oo. Ito medyo feeling ko edited, pero nakakatakot siya. The Cries of La Llorona. Ang susunod na video ng inyong makikita ay inilagay sa TikTok ni Paula Marquez. Kadalasang may kinalaman sa fashion, skincare at makeup ang content na nilalagay niya sa TikTok.
Ngunit wala tayo rito upang malaman ang mga tips sa pagpapaganda, kundi upang tingnan ang kanyang kakaibang karanasan. Saktong papalapit na ang Dias de los Muertos o ang Araw ng Mga Patay nang Oy, malapit na. niya ang video na ito. Ang makikita nyo ay kuha niya mula sa kanyang sasakyan from a safe distance dahil kung ikaw ang makakakita sa nakita niya, malamang ay hindi ka rin makalapit. Sa gitna ng kalsada, isang babaeng nakasuot at nababalot ng puting gown ang maririnig na umiiyak. Ang pag-iyak niya ay talaga namang nakakabagabag, may halong lungkot, galit at hinagpis. Matatakot kang lapitan dahil baka masaktan, ngunit sino ang babaeng ito? Hindi man natin matitiyak ang eksakto niyang pagkatao, maaari nating mahanap sa pamahiin ng Latin America ang sagot. Ayon sa Latin American folklore, may isang kilalang multo na kung tawagin ay La Llorona. Ang sabi madalas siyang nagpapakita sa parte ng Latin America na malapit sa katubigan. At gaya ng babae sa video, siya ay nakasuot ng mahabang gown at maririnig ang nakabubulabog niyang iyak. Dagdag pa, ang iyak na ito ay dulot ng kanyang pagluluksa dahil sa kanyang dalawang anak na nalunod sa katubigan ng Latin America. Kung makikita mo ang multong ito, madadamayan mo ba ang kanyang pag-iyak? O tuluyan ka na lamang magpapalamon sa sindak? Ano gagawin nyo pag nakakita kayo ng ganyan sa kalsada tapos gano'n mapupuno? Babalik talaga ako kahit di na ako umuwi. Mirror's House of Terror. Ang huling video na ating matutunghayan sa gabing ito ay nagmula sa misteryosong YouTube channel na Q. Tama ang iyong narinig. Letter Q lamang ang pangalan ng channel, kung saan mapapanood ang 24 na dokumentaryo sa iba't ibang lugar na nababalot ng kababalaghan. Para sa episode na ito, naisipan nilang idokumento ang iba't ibang salamin na makikita sa bahay at tignan kung may kakaiba bang makita sa mga salaming ito. Maging ang videographer ng Q ay nawiwirdohan sa trabahong ibinigay sa kanya ng kliyente. Ang utos lang sa kanya, i-film ang lahat ng salamin sa bahay. Ngunit ano ba ang kasaysayan ng bahay na ito? Mag-asawa ang dating naninirahan sa bahay na ito. Ang mag-asawang ito ay nag-aalaga ng matandang babaeng nakatira ay dumaranas ng demensya o pag-uulyanin. Ngunit gayon man, inaalagaan ito ng maigi sapagkat nanait. Ngunit isang araw, nang lumabas ang mag-asawa para mag-grocery, bigla na lamang nawala ang matandang babae at hindi na natagpuan pa. At ang sabi-sabi, isang araw nakita ng mag-asawa ang matandang babae na nasa loob ng salamin, hindi makalabas. At mukhang totoo ngang may kababalaghang tinatago ang mga salamin sa bahay na ito. Ayoko ng salamin tapos puro salamin ang kukunan, hayop. Ah! Puta siya pala yun. Reflection pala niya yun. Q. Takot na ako, alas 2 na eh. Ba't puro salamin? Tangina, saba. Akala siguro mga kapitbahay dito, pinapatay ako. Sigaw ako ng sigaw eh. Uy! Habang kinukuhaan ng videographer ang isang salamin, tila nagbukas ang pinto. Senyales na merong lumabas o pumasok sa kwarto. ね、そういうことから、立ち直らせてあげたいっていうのかわかんないですけど、引っ越したっていうことがあったんですよね。鏡の中におばあさんがいないっていう証明を取ってきてもらいたいという意味を、含めて言っていたと私は思ってるんですよね、そこは。Nakita mo ba yun? O hindi! Titigan ng maigi. Sikara. Gago, meron ng babae, nakaitim. Makikitang may figure ng tao, parang figura ng isang bata ang nasa likod ng videographer. The moment na tumitig siya sa salamin. Oh!
bata pa. Sakaraba. Isang imahe rin ng bata ang makikita pagtapat niya ng camera sa isa pang salamin. Kung isang matanda ang pinaniniwala ang nakakulong sa mga salamin ng bahay na ito, bakit kaya figure ng bata ang nakita? Ano ang maaaring paliwanag dito? Kayo na ang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa Ako na. Re-report na ako ng mga kapitbahay ko. Sobrang sigaw ako ng sigaw dito. Bukas may barangay tanod na dito. Papakapayin ko na lang.